Hi guys! Welcome back to my channel, and in today's video po is sasagutin po natin yung mga frequent or common questions po regarding po sa paggamit ng USP method. But first mga mi, is i-assess nyo po muna kung nasa ang phase na po kayo ng menstrual cycle nyo, kasi baka naman hindi nyo po kailangan gumamit ng USP method. So sayang lang po yung effort, sayang din yung pills, diba? So ginagamit po yung USP method as emergency contraceptives, lalong-lalo na po kapag nandun kayo sa fertile window po ng menstrual cycle nyo. So alamin nyo po muna yon. Meron akong previous video about calendar method kung paano po i-track kung fertile ba kayo o hindi. So if you guys are ready, let's go sa go. So first is, kailan mo dapat gawin yung USP method pag nagkaroon kayo ng contact ng partner mo? Mga mi, meron lang po tayong small window or small time frame para po umpisahan yung USP method. So meron po tayong within 5 days para po umpisahan yung first batch ng USP method. So within 5 days meaning like for example, nagdo kayo ng partner mo ng Wednesday. So Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Meron ka hanggang Sunday para umpisahan po yung first batch ng USP method para po maging mas effective siya. Okay? Second is, ilang pills ba yung dapat inumin? So, ang sagot po dito ay depende po sa brand ng pills po na gamit nyo. So, for example, sa akin po kasi ang gamit ko is Diane 35. So, may total po na 8 pills po yung ginagamit ko. So, yung first batch po na 4 pills and then after 12 hours, yung second batch po ng 4 pills. So, total of 8 pills po yung sa akin. So, sa next question po is, tuturuan ko po kayo kung paano po i-compute yung dosage ng pills para alam nyo po kung ilang pills yung dapat inumin nyo. Okay? Anong brand naman ng pills yung pwedeng gamitin for USP method? So, actually, kahit anong brand po ng pills is pwedeng gamitin for USP as long as meron po siya nitong dalawang components. First po is yung ethinyl estradiol at yung pangalawa po is yung levonorgestrel. So, ito na po, magko-compute na po tayo, promise. So, ilang dosage nga ba yung kailangan para sa USP method? So, sa ethinyl estradiol po, kailangan po yung dosage is at least 0.1 milligrams. Equivalent po yan ng 100 micrograms, okay? Sa levonorgestrel naman po is kailangan ng 0.5 milligram. Equivalent po yan ng 500 microgram. So, dahil hindi po pare-pareho yung dosage po ng pills, there are times po na kailangan mo pong uminom ng mas maraming pills. Okay? Siyempre, for the example, tayo mga mi, diba? So, for example, ang gamit niyo pong pills is meron po siyang dosage na ethinyl estradiol na 30 microgram per pill. So, yung required, diba po, ang sinabi ko is 100 micrograms. So, ilang pills po yung iinumin nyo? So, 4 po siya. Kasi 30, 60, 90, 120. Kahit na po sumobra po siya ng kaunti, at least, na-meet po natin yung required na 100 micrograms. And please lang po, huwag nyo na pong hatiin yung pills kasi napakaliit lang po yun. Baka madurog pa, kalurky. Sa levonorgestrel naman po. So, for example, yung gamit nyo pong pills is meron po siyang dosage na levonorgestrel 100 microgram per pill. Eh, ang required po, di ba na sinabi ko is 500 micrograms sa levonorgestrel. So, ilang pills po yung dapat inumin nyo? Siyempre, 5. Kasi 100, 200, 300, 400, 500. So, na-meet nyo na po yung requirement para sa levonorgestrel. So, medyo nalilito na kayo ngayon kung 4 ba or 5 yung dapat nyong inumin na pills, diba? So, syempre, 5 po kasi na-meet nyo po yung dalawang requirement doon sa 5 pills. Kasi kung 4 lang, hindi nyo po mamimit yung requirement doon sa levonorgestrel kasi magiging 400 micrograms lang yun. So, dapat 5 po yung ititake nyo sa first batch and then 5 din po yung ititake nyo sa second batch. Carry? So, kailan naman iinumin yung second batch ng USP? So, iinumin niyo po yung second batch ng USP after 12 hours po or pagkatapos po ng 12 oras after niyo pong matake yung unang batch. So, for example po, ininom niyo po yung first batch ng 10 in the morning or 10 a.m. So, after 12 hours po, yung susunod na batch niyo po is iinumin niyo ng 10 p.m. Okay? So, ano naman yung gagawin dun sa mga natirang pills? So, hindi niyo po siya kailangang inumin or ubusin kasi ginamit niyo lang naman po yan for emergency contraceptives. So, pwede niyo po siyang itabi or isave baka just in case po kailanganin niyo na naman po ito ulit. Carry? Ano naman yung mga common side effects sa paggamit ng USP method? Ang mga common side effect of course is meron dyan yung nausea, vomiting, ayan yung feeling mo na hilo ka, nasusuka ka, meron din yung bloated, ayan nafe-feel ko yung bloated, parang ang laki-laki talaga ng tiyan ko pag nagtitake ako ng ganyan. And meron din yung parang fatigue, yung parang pagoda bells ka, ganyan kasi syempre yung bigla ang pagtaas ng hormone level na estrogen at saka progestin na parang na-shock yung body mo, parang anyari, parang ganun, parang ganun. So sa experience ko is mas okay siya sa akin kapag tinitake ko siya after meals. So normally mga miss, nare-resolve naman po itong mga side effects na to without any further medication. Pero kung hindi nyo po talaga kaya, is huwag nyo na pong ituloy yung second batch. And uminom po kayo ng maraming tubig para po ma-flush out agad yung medication sa system nyo. Normal ba ang bleeding kapag nag-USP method? Yes po, pwede po kayo maka-experience ng spotting and irregular bleeding po sa first week po ng pag-take nyo po ng USP method. Ito po yung tinatawag na withdrawal bleeding and normal and expected lamang po ito, pero hindi pa po ito yung actual period nyo. Paano naman pag nagsuka ka after mong mag-take ng USP?
So kapag nagsuka ka less than 2 hours ng pag-take mo ng USP, is unfortunately kailangan mo po siyang ulitin. Kung gusto niyo pa pong ulitin kailangan niyo po siyang ulitin kasi hindi pa siya fully broken down at saka absorb ng digestive tract natin. Kapag naman po 2 hours or more, nagsuka po kayo after niyo pong mag-take ng USP, is hindi niyo na po kailangan ulitin or mag-retake kasi broken down na po ito and fully absorbed na ng digestive tract. Carry? So paano naman pag may diarrhea ka? So, pag meron kang diarrhea within 24 hours, meaning meron kang watery na jebs na 3 or mahigit, is of course, hindi rin fully absorb yung pills na ininom mo. So, parang back to zero ka. So, gagawin mo ulit yung process na 4-12-4. Carry? Effective bang USP method kapag ovulation? So, mga may medyo alanganin na kapag nandun ka na sa fertile phase mo, lalong-lalo na kapag 1 or 2 days before ng ovulation mo, lalong-lalo na kapag nandun ka na sa ovulation day mo. Kasi, nagre-release ka na ng egg cell dito so medyo tumaas na yung LH mo or yung luteinizing hormone mo. So, medyo mahirap nang i-delay yung ovulation and i-prevent yung pregnancy. Carry? So, ito mga share ko lang. So, mayroong one time na may contact kami ni hubby and then ovulation day ko yon. So, ginawa ko talaga yung USP method tapos sinamahan ko ng maraming dasal sa mga santo ayon. So, all I can say is effective naman siya. Ano naman kapag regular birth control pill taker ka tapos nakaligtaan mong uminom ng pills, kailangan mo bang mag-USP method? Sa mga hindi nyo po kailangan mag-USP method kapag isa lang po yung na-miss nyo pong pill doon sa banig ng pills nyo. Pero kapag dalawa po or dalawang consecutive pills po yung na-miss nyo, is kailangan nyo pong i-consider ang emergency contraceptive or USP method. And then, kailangan nyo pong i-take ng 7 consecutive days po yung pills nyo para po magkaroon kayo ng protection. Pero hindi po kayo fully protected doon, so kailangan nyo pong gumamit ng added protection. Until po doon sa 8th day po ng pag-take nyo ng pills nyo, is okay na lang po na pills na lang po yung gamit nyo and walang added protection. And ito pa po, kapag progestin only lang po yung birth control pills na gamit nyo, kapag nakaligtaan nyo lang po yan ng 3 hours, is i-consider nyo po yung paggamit ng emergency contraceptive or USP method. Carry? Safe ba gamitin ng USP method? So, in general po, is safe naman po gamitin ng USP method, pero kapag 35 years old na po kayo mga mi at naninigarilyo po kayo, is hindi po ito yung best option para sa inyo dahil po sa risk ng blood clot, stroke, at saka heart attack dahil po sa mataas po na level ng estrogen. So, please consult po muna yung doctor nyo kung ito po ba yung best option para sa inyo bago nyo po gamitin. So, safety first mga mi. Pwede bang gawin ng USP ng 2 beses sa isang menstrual cycle? Pwede naman po, yun nga lang po magkakaroon po kayo ng increased bleeding, spotting, ganyan, withdrawal bleeding of course, at saka yung side effects. So, gusto niyo talagang nililito yung katawan niyo, tsaka yung cycle niyo mga mi, kalurky. So, kung ganun po, is mas mainam na lang po na uminom na lang po kayo ng birth control pills daily, at least, consistent po kayo, lesser yung side effects, and sure pa kayo na ma-prevent yung pregnancy. Carry? Eto, what if hindi mo alam na buntis ka, tas nag-USP method ka? So far, wala pa naman po nagpapakita ang evidence na harmful po ito sa developing fetus, at hindi rin po ito nakaka-affect sa ability po ng isang babae na magbuntis or mag-cause po ito ng infertility. Pwede bang installment ang pag-take ng USP method? Ano yung ibig kong sabihin? Meron kasing tanong dun sa previous na USP method na video ko. Nag-take daw siya ng 1 pill and then bigla na daw napanood yung videos ko na dapat kailangan 4 daw yung pills na i-take. So, kung pwede bang isunod yung 3 pills? So, syempre hindi, di ba? Kasi hindi niya na-fulfill yung tamang dosage na kailangan i-take niya ng minsanan, di ba? So, kailangan talaga one time, big time siya na 4 pills, tapos after 12, 4 ulit para hindi ma-lessen yung effectivity or yung effectiveness ng medication. Just like any other medication, di ba? Hindi siya pwedeng tingi-tingi, hindi siya pwedeng hati-hati. Ganun, kalurky. So, kailangan naman dapat mag-pregnancy test after mong mag-take ng USP. Kailangan nyo na pong mag-pregnancy test mga mi kapag hindi po kayo dinadatnan within a week ng expected period nyo to rule out pregnancy. So, para saan bang USP method? So, mainly, ang ginagawa po ng USP method is pre-prevent niya po yung ovulation. Ito po yung pag-meet ng little swimmers at saka po ng egg cells. And hindi niya po ginagawang thick yung endometrium para po hindi matuloy yung pregnancy. And nagkakaroon din po ng cervical mucus changes para po hindi magkaroon ng protection yung little swimmers habang naglalakbay po dun sa reproductive tract nating mga babae. This is it, Pansit. Sana nasagot ko yung mga ibang bumabagabag sa mga isip nyo, no? So, don't forget to like and subscribe. And thank you guys for watching. This is Nurse Eileen and I will see you guys on my next one. Bye! Babush! Ayan ulit yung Christmas tree ko.